Breaking news, mga kababayan. Parang binuksan mismo ng tadhana ang pinto para kay Alexandra Ella sa Strasbourg Open. Sa pinakahuling development bago magsimula ang torneo, automatic nang pasok si Alex sa main draw matapos umatras si Hailey Baptiste sa entry list. Isang malaking balita ito dahil hindi na kailangang dumaan ni Alex sa mas delikadong qualifying rounds. Diretso laban agad sa mga pinakamalalakas na pangalan sa clay season. At alam nating lahat kung gaano kahalaga ang teaming na ito. Papalapit na ang Roland Garros at bawat laban sa European clay ay parang rehearsal ng digmaan bago ang Grand Slam. Para kay Alex, hindi lang ito simpleng tournament entry. Isa itong napakalaking oportunidad para muling patunayan na hindi aksidente ang pag-angat niya sa world rankings nitong mga nakaraang buwan. Mas lalong umiinit ang usapan dahil sunod-sunod ang international media coverage kay Ella matapos ang impressive performances niya ngayong 2026 season. Mula Indian Wells hanggang Miami at Italian Open, pinakita niyang kaya niyang mapagsagsabayan sa world's best. At ngayon, nasa main draw na naman siya ng isang malaking WTA event. Ibig sabihin nito, posibleng makabangga niya ulit ang mga Grand Slam contenders. Posibleng magkaroon na naman ng upset. Posibleng muling marinig ang pangalan ng Pilipinas sa European tennis headlines. Pero ang pinakamalaking tanong, ito na ba ang tournament kung saan tuluyang sasabog si Alexandra Ella bilang tunay na global tennis superstar? Hindi biro ang nangyari kay Alexandra Ella ngayong linggo. Sa mundo ng professional tennis, minsan isang withdrawal lang ang kailangan para mabago ang buong direksyon ng career momentum ng isang player. At yun mismo ang nangyari matapos maalis si Hailey Baptiste sa Strasbourg Open entry list, dahilan para automatic na ma-promote si Alex papasok sa main draw. Para sa casual fans, baka isipin nilang maliit lang itong balita. Pero para sa mga seryosong sumusubaybay sa WTA Tour, napakalaking advantage nito. Bakit? Dahil ang qualifying rounds sa clay tournaments ay literal na gera. Mabibigat ang katawan ng players dahil sa surface, mahaba ang rallies, at minsan dalawang laban agad ang kailangang pagdaanan bago makarating sa official main event. Sa sitwasyon ni Alex, nailigtas siya hindi lang sa pagod, kundi pati sa risk na maagang elimination. Fresh ang katawan, mas maayos ang preparation, mas maraming oras para pag-aralan ang posibleng makalaban, at sobrang critical niyan bago ang French Open season. Ngayon pa lang, ramdam na ng international tennis community na seryoso ang pag-akyat ni Ella sa elite level. Hindi na siya tinatratong promising Asian prospect lang. Unti-unti na siyang kinikilala bilang tunay na threat sa WTA Tour matapos niya makapagbigay ng matitinding performances laban sa top players ngayong taon. Ang pinaka-importante rito, tumataas na rin ang expectations. Dati, kapag nanalo si Alex ng isang round, bonus na agad para sa fans. Pero ngayon, iba ng tingin ng mundo. Kapag sumali siya sa tournament, inaabangan na kung sino ang kaya niyang gulatin. At may dahilan kung bakit. Ngayong 2026 season, nakita natin kung paano siya naging mas aggressive sa baseline exchanges. Mas composed na siya sa pressure moments. Mas marunong na mag-control ng tempo sa rallies. At kahit marami pang analysts ang nagsasabing kailangan pa niyang palakasin ang serve consistency niya, obvious na ang evolution ng laro niya. Sa totoo lang, parang ibang Alex Ella na ang pumapasok ngayon sa court. Hindi na yung batang hopeful lang mula Pilipinas. Ito na yung bersyon na kayang tumapat sa mga pangalan na dati pinapanood lang niya sa TV. At habang papalapit ang Strasbourg Open, isang nakakakilabot na posibilidad ang unti-unting nabubuo. Paano kung dito magsimula ang panibagong historic run? Paano kung dito na naman gulatin ni Alex ang buong Europe? At paano kung ang automatic entry na ito ay simula pala ng pinakamalaking breakthrough niya ngayong taon? Habang papalapit ang Strasbourg Open, mas lumalaki rin ang pressure. Pero kasabay noon, mas lumalaki rin ang excitement ng buong Pilipinas para kay Alexandra Ella. Dahil aminin man natin o hindi, iba na talaga ang level ng expectations kay Alex ngayon. Hindi na ito katulad noong mga nakaraang taon na bawat panalo ay simpleng magandang experience lang para sa batang Pinay prospect. Ngayon, bawat tournament niya sa Europe ay tinitingnan na parang posibleng launching point ng isang historic breakthrough. At dahil automatic na siyang nasa main draw, mas lumalakas ang posibilidad na makakuha siya agad ng malaking spotlight match. At iyon ang delikado para sa ibang players. Dahil kapag confident si Alexandra Ella, kaya niyang gawing uncomfortable kahit ang mas mataas ang ranking kaysa sa kanya. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa laro ni Alex ngayong 2026
ay ang maturity niya sa court positioning. Dati, minsan nagiging sobrang emotional siya kapag nawawala ang momentum. Pero nitong mga huling buwan, makikita mong mas kalmado na siya kahit nasa likod sa score. Hindi na siya madaling mataranta sa long rallies o sa hostile crowd environments. At sobrang importante niyan sa Europe dahil iba ang atmosphere sa clay tournaments doon. Halos bawat crowd may sariling hometown favorites. Madalas ikaw ang kontrabida. Madalas ikaw ang kailangang manahimik sa buong stadium gamit ang laro mo. Pero iyon mismo ang klase ng environment na tila lalong nagpapalakas kay Ella. Sa katunayan, maraming tennis fans online ang nagsisimulang magkumpara sa fighting spirit niya sa ilang kilalang young stars ng WTA. Hindi dahil pareho sila ng laro, kundi dahil pareho silang fearless kapag malaking pangalan ang kaharap. At pwedeng-pwede yung mangyari ulit sa Strasbourg. Kapag lumabas ang official draw, posible niyang makabangga ang mga seeded players agad sa opening rounds. Pero sa totoo lang, baka mas gusto pa yon ng fans. Dahil doon madalas lumalabas ang pinakamapanganib na bersyon ni Alex, yung walang takot, agresibo, at handang makipagbakan kahit sino pa ang nasa kabilang side ng net. At huwag nating kalimutan. Ang Strasbourg Open ay isa sa mga huling major tune-up tournaments bago ang Roland Garros. Ibig sabihin bawat player dito ay desperadong hanapin ang best form nila bago ang Grand Slam. Mataas ang intensity, mataas ang pressure, at bawat upset mabilis kumalat sa international headlines. Kaya kung makakuha si Alex ng malalim na run dito, hindi lang rankings ang pwedeng gumalaw. Pati respeto ng buong tennis world. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit sobrang symbolic ng automatic main draw entry niya. Minsan sa sports, may mga pagkakataong parang simpleng administrative update lang sa papel. Pero kalaunan, doon pala nagsimula ang isang malaking kuwento. At ngayon, habang nakatingin ang Europe sa Strasbourg, buong Pilipinas naman ang naghihintay kung hanggang saan kayang dalhin ni Alexandra Eala ang bagong pagkakataong ito. Sa dami ng pinagdaanan ni Alexandra Eala nitong mga nakaraang taon, injuries, pressure, expectations at mabibigat na laban kontra world-class opponents, unti-unti nating nakikita ang paghubog ng isang tunay na global athlete. At ngayong automatic na siyang nasa main draw ng Strasbourg Open, parang muling nagpapaalala ang tennis world na hindi na pwedeng maliitin ang batang Pinay na ito. Hindi na lang ito kuwento tungkol sa promising talent. Ito na ang kuwento ng isang Filipina na unti-unting kumakatok sa pinakamataas na antas ng professional tennis. At ang pinakanakagulat, pakiramdam ng marami, hindi pa ito ang peak niya. Habang papalapit ang Roland Garros, mas umiinit ang tanong ng buong mundo. Kaya na bang gumawa ni Alexandra Eala ng isang signature run na tuluyang magpapabago sa tingin ng international tennis sa Pilipinas? Dahil kung magtutuloy-tuloy ang momentum niya ngayon, baka hindi lang Strasbourg ang magulat, baka buong tennis world mismo.